Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik na naman ako for another vlog. Ngayon po mga ka-viewers ha, kasi di ba po nagpagawa tayo ng office. So ito po, napa-sliding door na natin ito. Ngayon po, may changes lang sa loob kaya hindi matapos-tapos. Kasi napagtanto ko kung papagawa na lang din tayo, ba't hindi pa natin pagandahin? So kinanta ko po si KM Modular Cabinet para ipaayos po yung loob ng office and meron po tayong mga changes pa. So tara, pakita ko muna po sa inyo. For temporary lang po ito. Although magkakaroon po tayo ng final reveal kung ano po yung finished product or finished na itsura po na itong pinapagawa nating office. So ito po siya ngayon. As of now po mga ka-viewers, kung talaga nakaabang po kayo sa ating vlogs, dati itong bintana, then pinabagbag po natin at pinagawa ko pong sliding door yan. So ang plano ko po dito sa taas, palalagyan po natin siya syempre ng Rovell Curtains and Blinds by Billy Toledo. Then dito po yung pinaka main entrance kung meron pong mag-walk-in. Kung meron lang po, no? Pagpasok po sa loob mga ka-viewers, ito po yung itsura niya. For temporary po, ayan, empty pa po talaga siya. Ayan. Ito pa po yung itsura niya sa loob. Ayan. So, naparipaint ko na po yung wall nito ng gray. Tapos, ito po yung medyo plano kong patanggal, tong cabinet na ito. Papamodular po tayo. Tapos, syempre, tatanong ko po kay KM kung ano po yung mga may sasuggest niya para mapaganda. So, dito naman tayo sa angle na ito. So, ito po yung pinaka-sliding door. Bali, dito po plano kong palagyan ng kortina. Hi, Bogart! Pasok. Asa po natin. Tapos dito po papalagyan natin yan ng kortina. Naantay ko lang po yung curtains na dumating para makita rin po ng mga mag-walk-in kung ano po yung mga fabric na ginagamit natin. Tapos dito, TV, papakita ko po yung mga naging finished project natin. And dito po sa wall, ang plano ko po, syempre, another Rovell Curtains and Blinds by Billy Toledo, blah blah blah, ganon. So, may mga changes po. Ito yung mga pinamili po natin ito sa Mandawi Foam. Ngayon po mga ka-viewers, inaantay ko po kasi si KM Modular at mag-ocular po siya ngayon dito para po ma-assess niya kung magkano po yung possible na magagastos and ano po yung possible na magiging itsura nito, ganyan. So mamaya i-continue natin yung vlog pag nandito na po siya. And ang mga ka-viewers, kasama po natin si Sir Tim ng KM Modular. So dati na po natin sila na-feature. Ngayon po, siya po yung kinontak ko para po ipa-assess itong ating ipapaayos dito sa loob ng ating office. Kasi napagtanto ko, Sir Tim, yung aming nilagay na cabinet is hindi siya aesthetic. Kaya kailangan ko yung tulong mo. Hopefully, ayun sir, ma-achieve natin yung gusto ko. No? So ngayon, papakita ko lang sa inyo guys, yung pag-ocular po nila para may idea po kayo kung plano nyo po magpagawa sa kanila ng mga modular cabinet. So tara Sir Tim, pasok po tayo. Bogart, tabi ka muna. So si Sir Tim mga ka-viewers, KM Modular, matagal na po ito nagmo-modular ng mga cabinet kaya alam niya na kung paano pagagandahin po yung loob. So ang gusto ko lang is may pagka-moody po. And ayan po, gaya na nakikita ninyo, nagkuha po siya ng litrato. Kasi ito pong cabinet namin, tignan nyo, pinapintura ko pero di pa rin na-achieve yung gusto ko. Kaya hopefully, siya ma-achieve niya talaga. Guys, yung bigas, temporary lang yan, tatanggalin natin yan, no? Ingka ba? Ay, ingka tapos na rin. Talaga sir, pagkaya pala, dudurutan niya yan eh. Kapag nilagay namin kasi yung ginawa namin ng layout sa computer sir, kasi kumbaga para makikita namin kung may naka-outlet poste, may tulad nito, may outlet sa baba, para iiwas namin yung cabinet or gagawin na po namin sila ng butas. Ah, okay. Para pagdating sa sa actual na pag-install namin sa site, install na lang po. Okay. And ayun po mga ka-viewers, na-assess na po yung ating ipapagawang office kay Sir Tim. So abangan nyo po yung continuation na itong vlog at abangan nyo po yung magiging finished product po ng gagawin nila. So ayun po, iba naman yung ating topic niyan. Basta abang-abang lang po kayo ha. So, ayan, to be continued. Hello guys! Kamusta kayo? Ngayon ay ongoing po. Naglalagay tayo ng kortina. Not sure kung subscribers po natin siya pero
yung mga nilagay po sa bahay po niya, medyo familiar po tayo. Anyway, ang ilalagay po natin kortina dito is 3 windows po yung lalagyan natin. And ang gusto po ni client is asphalt curtains po. Para naman po sa location natin, nagawi po tayo ng Pampanga at ongoing po, ayan, nag-install po yung ating team. At para po sa lalagyan natin ng kortina, ito po ay bungalow house. So ngayon, ayan po, pakita ko na lang po yung mga ginagawa namin plus yung mga finished product po natin itong nakaraang araw, yung mga ginawa po natin. Sasama ko na rin sa vlog para po makakuha po kayo ng more ideas. Sa previous project po natin, hanggang 3rd floor po ang nilagyan natin ng kortina at located po ito sa Cavite. Bale, ito na rin po yung finished product natin sa living area. Chandelier pa lang po, no? Panalo na. So, ito po, long curtains yan. Ang color po is almond. Portrait na lang po ang shot para mas makita nyo po yung kabuuan. And dito po sa hagdanan, wall to wall po ang finish po ng kortina po na nilagay natin dito. Same color po sa living area. Para po sa bedroom ng lalaki, smoke gray po ang ating nilagay. And hindi po natin siya naisagad sa ceiling dahil po meron na pong aircon sa taas po ng window. And ito naman po sa bedroom ng babae, color tan po ang ating nilagay. And ito po naisagad siya kasi okay naman po yung location ng aircon nila. Mas nagustuhan nila yung finish po nito kasi floor to ceiling siya. Para naman sa master's bedroom, ang color po nito is natural. Shade of brown po yan. So, 4 po na kortina ang ating nilagay dito. Plain color din po. Ayan. Then, change angle po tayo. Ayun. So, again, kung type nyo po yung kulay ha, natural po yan. Guys, para tayo dadaan, no? Tignan nyo naman. May mga baka. Ginagala tayo sa oras. Balik po tayo sa ating Pampanga project. Bali, ito po ay Korean blackout ang gamit natin. Original po, may naka-imprinta pa po sa tela. And kung napansin nyo po, yung fabric is light color pero po sa loob, puno-puno po ng black threads. And alam nyo po, sa sobrang taas po ng demand at ang dami po talaga nagkakagusto ng ating kortina, nagpakuha po ako or nagdagdag po ng mga tao na i-train po natin para mag-fabricate ng ating mga curtains. Pero nga po pala marunong manahi dito sa relatives po na may-ari at sabi niya, iba daw talaga yung kortina namin, napakaganda daw ng fabric and yung ating mga accessories na ginagamit. Manyaman yung pangaluto yung pansit na. Oo. Manyaman yung best yung magluto. Maganda talaga kahit palabo. Maganda yan. Makalipas din po ang ilang oras, ito na po ang ating finished product. Alam niyo po ba mga ka-viewers, nagandahan po talaga si client sa kulay ng kanyang kortina. Ito po ay sand and verde. Nirecommend ko po yan kasi nag-base po ako sa kulay po ng kanilang sofa, emerald green at gray. And sa dining area naman po, same color sa living area. Ganito na po yung itsura niyan. Floor to ceiling din po ito. Kaya po nasasagad natin sila hanggang ceiling kasi okay po yung mga position ng aircon nila. And lastly, ito naman po yung kwarto ni nanay. Ang nilagyan natin ditong kortina is wall to wall or end to end. Bali total of 3 po na kortina ang nilagay natin sa bintana po ni client. Kung nagustuhan niyo po yung gawa namin at plano niyo magpalagay ng kortina, mag-message na po kayo sa aking Facebook o kaya i-dial niyo na po yung aking phone number. Guys, ito na yung pinagawa nating modular cabinet kay KM Modular. So ngayon i-install nila and ipapakita ko sa inyo yung cabinet natin. Guys, bali yung pinagawa nating cabinet, ang shade niya is Team Puti, Team Kahoy. And tinirahan natin sa tiles na dati na dito. Guys, ito na yung divider natin. So ito, plano ko lagyan ng wall decor, ng ating mga shades ng fabric, at kung ano-ano pa pwede ilalagay natin dyan. Okay. Okay. 1, 2. Okay. And ito na po mga ka-viewers yung ating pinagawang modular cabinet. So ngayon po, lalagyan pa po natin ito ng mga decor. Kulang pa po ito. Tapos soon, meron pa tayong mga improve dito. No? Pero as of now, yan muna po for temporary. Unti-unti po natin yung budget. Tapos papalagay ko pa po yung ilaw ng track lights dito para dito sa logo natin dyan.
Then, tingnan niyo po yung gawa ni KM Modular. Napakalinis po nila gumawa talaga ng modular. Kasi, aside po sa pulidos lang gumawa, talaga meron sila mga equipment na talagang tamang pong pangkat ng cabinet. Kaya maganda po yung finish lalo na dito. Wala kayong makikita pinagtabasan. Malinis, pulido. Ayan. Tapos dito meron pa tayong cabinet na for temporary. Ayan, nilagyan natin ng gamit. Ayun. And ayun po mga ka-viewers, yung ating pinagawang modular cabinet. Kung gusto niyo po magpagawa at naghahanap po kayo ng mga gagawa ng kitchen cabinet ninyo, wardrobe cabinet, pwede po kayo kumontak kay KM Modular. Ilalagay ko po sa description box po yung link ng Facebook nila para makipag-inquire po kayo. And ito naman po si KM Modular, kahit saan, pwede po sila basta kaya po ng gulong nila, no? So mga ka-viewers, kung type rin naman po yung mga kortinang pinakita ko, pwede kayo mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, ayun na po. And again mga ka-viewers, sana meron po kayo nakuha idea. Maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! So mga ka-viewers, ipakita ko lang sa inyo yung mga 20 by 100 nila na mga tiles, 60 by 60 cm. Ngayon, dito tayo sa mga 30 by 60.